Duga, iyon ang unang alaala. Ang matingkat na pula sa putik, kumakalat na parang isang masamang panaginip. Siga, ang tining aking ina, basa sa takot, tinatawa ang pangalan ko. Ang iya ang kapatid kong si Celia, isang tuno na biglang naputol. Ang hiyang aking ama, punong galit at sakit. At ang amoy, ang pinahalong amoying lupa pawis. At isang bagay na matamis at metaliko, ang amoy ng takot. Ito ang mapira-pirasong bumabalik sa akin sa dilim. Mga imaheng hindi ko mabuwa, mga tunak na bumabasag sa aking pandinig. Ngunit bago ang lahat ng iyon, bago ang katahimikan sa tubuhan, mayroong tayet. Nakatayo ako sa gilid ng lumang barko, nakakapit ng mahigpit sa rehas na kinakalawang. Ang hangin mula sa dagat ay mainit at malakit at may dala itong amoy ng asin at diesel. Bawat alon na humahampas sa katawan ng barko ay napapadala ng panginini sa aking mapa at kasabay nito, isang alon ng pakahilo ang umaayat sa aking lalamunan. Ang laknat ko, gayang dati, ay parang isang apoy sa loop ngaking nga buto. Elias, ana, lumayo ka diyan. Baka mahulo ka. Ang boses ni Nanay Althea ay malumanay ngunit may diin. Hindi ko siya nilingon. Alam kong nakatayo siya sa likuran ko, ang kanyang anino ay isang protection laban sa matinding sikat na araw. Ayos lang po ako. Nay, sagot ko kahit hindi iyon totoo. Naramdaman ko ang paglapit ni Tatay Ramon, hindi ko kailangang lumingon para malaman. Ang kanyang bigasasay na kahoy, ang buntong hininga niyang punong inis. Althea, sinasabi ko na sa iyo. Isang malaking pagkakamali ito. Sabi niya, ang boses ay mahina ngunit nag-apoy. Alam mo ang makuwento. Alam mo kung bakit tayo umalis. At ano ang gusto mong gawin natin, Ramon? Ganting sagot ni Nanay. Ang kanyang paktitimpi ay unti-unting nababasak. Hahayaan na lang nating ubusing ng sakit ang anak natin. Sinubukan na natin ang lahat ng doktor sa Maynila. Lahat sila. Isa lang ang sinasabi. Hindi nila alam. May dahilan kung bakit hindi nila alam. Dahil ang sakit na iyan, hindi iyan galing sa Diyos, Althea. At siguradong hindi rin sa albularyo makukuha ang lunas. Kapatid mo si Samuel, Ramon, pinsan mo. Titiwalaan ko ang sinasabi niya kaysa sa mga doktor na sumusuko na lang. Hindi mo siya kilala. Halos pasigaw na sabi ni Tatay. Nilingon ko sila. Nakita ko ang galit sa kanyang nga mata. Isang galit na may halong takot. Ang kanyang mangkamaw ay nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kung ano ang nasa islang iyan. Hindi na tayo dapat bumalik doon. Isang sumpa. Iyon ang huli kong narinig na sinabi niya kagabi noong akala nila ay tulo na ako. Ang islang iyon ay isinumpa. Sa gitna ng kanilang patatalo, nakatingin lang ako sa papalapit na anyo sa abot tanaw. Hisla hinagpis. Mula sa malayo, mukha itong isang ordinaryong isla. Isang malaking tipa ng lupa na nababalutan ng makapal at madilim na berde. Ngunit habang papalapit kami, nakikita ko na ang madetalye. Ang mabaybayin nito ay hindi puti, kulay abo ang maito. At ang berdeng kagubatan ay may maguhit ng matingkat na pulang lupa, na parang mga sariwang peklat na humihiwas sa balat ng isla. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin. Ang apoy sa aking mabuto, ang lagnat na ilang linggo nang napapahirap sa akin, ay tila unti-unting humuhupa. Ang pagkahilo ko ay navala. Ngunit napalitan ito na iba. Mga bulong, mahihina, parang hangin lang na dumadaan sa aking tainga. Masalitang hindi ko maintindihan, matini na tila namumula sa mismong tubig. Napahawa ako sa aking ulo. Anak, anong nangyayari? Tanong ni Nanay. Ang kanyang muka ay puno ngang paaalala. May naririnig po ako, bulong ko. Nakatinginan sina Nanay at Tatay. Ang galit sa mukha ni Tatay ay napalitan ng purong takot. Althea, nagsimula siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang barko ay umugong ng malakas, hudyat na malapit na kaming dumaong. Ang paanyayon ng kadiliman ay hindi na maring tanggihan. Pakbaba namin sa pantalan, sinalubong kami ng isang lalaking nakangiti ng malapat.
si Tio Samuel. Mas matangka siya kaysa kay tatay at ang kanyang balat ay mas maitim suno sa araw. Ang kanyang mabraso ay maskulado at ang kanyang tawa ay malakas umaalingaw sa buong daungan. Ramon, pinsan, sigaw niya at niyakap niya nang mahigpit si tatay. Nakita ko ang paninigas ng katawan ni tatay. Hindi siya gumanting ang yakap. Althea, itong nga pamangkin ko, si Celia, ang ganda-ganda mo. At si Elias, kamusta ka na bata? Lumuhod siya sa harap ko at tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Mayroong kakaiba doon, isang kislap na hindi ko gusto. Hinawakan niya ang nuko. Aba, hindi ka naman gaanong mainit, sabi niya, tila nagtataka. Sabi mo, Althea, napakataas ng lagnat, baka naman epekto lang ng biyahe. Hindi, Samuel, sagot ni tatay, ang boses ay matigas. Ilang linggo na siyang ganyan, huwa kayong maalala. Sabi ni Tio Samuel, tumayo at tinapi ang balikat ni tatay. Dinala ninyo siya sa tamang lugar. Kilala ko ang pinakamagaling na albularyo dito. Pero bago iyon, magpahinga muna tayo sa bahay na handa akong pakain. Halina, Ansyo. Pinangunahan niya kami papunta sa isang luma at kinakalawang na owner-type jeep. Ang pintura nito ay kupas na at ang maupuan ay may mapunit. Sa likod, isinakay ni Tio Samuel ang aming mabag. Umupo kami sa likod ako, si nanay at si Celia na ngayon ay yakap-yakap ang kanyang manika. Si tatay ay umupo sa harap katabi ni Tio Samuel. Umalis kami sa maingay na pantalan at pumasok sa isang makitid na kalsada. Ang bahay ay unti-unting nawala, napalitan ng mapuno at halaman. At pagkatapos, pumasok kami sa daan na gawo sa pulang lupa. Sa magkabilang gilid, bumungat sa amin ang matubuhan. Hindi ito ordinaryong taniman ng tubo. Ang nga ito ay natataasan, mas matangkad pa sa aming sinasakyang jeep. Ang madahon nito ay makakapal at makakadikit na bumubuo ang isang berda at aninong pader sa aming makabilang panik. Tumingala ako at bahagya ko na lang makita ang asul na langit. Tila kami ay nasa loob ng isang mahabang tunel na gawa sa halaman. Nawala ang ingayng bayan. Ang tanging naririnig na lang ay ang ugong ng makinang jeep at ang kaluskos ng magulong sa tuyong lupa. Malapit na tayo, masayang sabi ni Tio Samuel. Ngunit naramdaman ko ang pababago sa hangin. Ang bulong na narinig ko sa dagat, bumalik sila. Mas malinaw ngayon, namumulos sa mga tubuhan. Tumingin ako kay tatay. Nakatingin din siya sa matubuhan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa dashboard. Ang kanyang mukha ay maputla. Naramdaman ko ang takot na gumagapang sa aking likuran. At daw nangyari iyon. Isang malakas na bang. Isang biglaang peuga. Ang jeep ay umikot ng marahas. Narinig ko ang sigaw ni nanay. Ang paiyak ni Celia. Napahawa ako sa bakal na upuan para hindi tumilapon. Ang ingay ng bakal na kumikiskis sa lupa ay nakabibingi. Nang sa wakas ay huminto ang jeep, tumahimik ang lahat. Ang makina ay namatay. Anong nangyari? Sigaw ni nanay. Bumaba si Tio Samuel at sumunod si tatay. Nakita ko silang tinitingnan ang gulong sa unahan. Putres, mura ni tatay. Isang kawayan, tinuso ang gulong. Mula sa aking kinaupuan, sumilip ako. Nakita ko ito. Isang piraso ngang kawayan. Matulis ang dulo na parang sibat. Nakabaw ng malalim sa gulong ng jeep. Hindi ito aksidente. Hindi ito isang pako o bubog. Ito ay sadyang ginilagay dun. Isang patibong. Ang tuno ng bakal na tumama sa bakal ang bumasa sa pakatulala naming lahat. Ano ba naman ito? Inis na sigaw ni Tatay Ramon at sinipan niya ang gulong na ngayon ay patak na sa lupa. Ang alikabo na pula ay umalimbukat sa kanyang nga paa. Bumaba si Nanay Althea mula sa jeep. Ang mukha ay naalala. Hinawakan niya sa braso si tatay. Ramon, dahan-dahan lang. Paano ako hihinahon, Althea?
Sagot ni tatay. Itinuturo ang nakabaon na kawayan. Hindi ito aksidente. Tingnan mo. Sino ang maglalagay ng ganito sa gitnang daan? Si Tio Samuel ay umiling-iling lang. Ang kanyang mukha ay nagpapahayang kunwaring pagkadismaya. Napakasamang biro naman ito. May mga batang walang magawa sa buhay dito. Huwag kang maalala, pinsan. Maayos natin ito. May dala akong gamit. Pumunta siya sa likod ng jeep at may kinuha mula sa isang kahon ng gamit. Isang malaking liyabe at isang gato. Ang bawat kilos niya ay kalmado, masyadong kalmado para sa sitwasyon. Tila inaasahan na niya ito. Ang pakiramdam na iyon na ang lahat ng ito ay isang palabas ay lumukop sa akin. Ang bulong na narinig ko kanina ay tila na iwan ng lami sa aking batok. Elias, Celia, diyan lang kayo sa loop. Utos ni nanay bago tulungan si tatay na alalayan ang gatos sa ilalim ng jeep. Naiwan kami ni Celia sa likod. Yakap-yakap pa rin niya ang kanyang manika, ang mata ay bilo at takot. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malami ito. Sa labas, ang tanging maririnig ay ang pagod na paghinga ni na tatay at Tio Samuel at ang paulit-ulit na tunog ng liyabe habang sinusubukan nilang tanggalin ang tornilyong gulong. Klang, klang, klang. Bawat tunog ay tila napakalakas sa biglang pagbabago ng paligid. At doon ko napansin ang katahimikan. Kanina lang, habang tumatakbo ang jeep, naririnig ko ang huningang kakuliglig mula sa tubuhan, isang walang tigil na korong ngabi. Naririnig ko ang paggaspas ng madaon habang hinahampas na hangin. Ngayon, wala. Wala ni isang huni ng insekto, wala ni isang kaluskos ng dahon, maging ang hangin ay tila huminto sa paghihip. Ang buong paligid ay nabalot ng isang mabigat at hindi natural na katahimikan. Para bang may isang dambuhalang kamay na bumabamula sa langit at sinakalaang lahat ng tunong kalikasan. Naramdaman ko ang pagtindi ng aking mabalahibo. Tumingin ako sa labas. Si tatay ay nakayuko, pawis na pawis habang pilit na binabatak ang liyabe. Si Tio Samuel ay nakatayo sa tabi niya, nakatingin hindi sa gulong, kundi sa madilim na hanay nga tubo sa aming gilid. Ang labi niya ay gumagalaw. Bumubulong ang masalitang hindi ko marinig. Nagdarasal ba siya? Hindi. Ang itsura niya ay hindi itsura ang isang taong nagdarasal para sa tulong. Ang kanyang nga mata ay nalilisik at ang kanyang nga kamay na nakapatong sa gilid ng jeep ay nangingini ng bahagya, hindi dahil sa takot, dahil sa pananabi. Nay, bulong ko. Bakit po ang tahimik? Lumingon si nanay. At nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha. Pinakinggan niya ang paligid. O nga, no? Biglang tumigil sa pagpihit ng liyabe si tatay. Tumayo siya ng tuwid at lumingon-lingon. Nasaan ang makuliglik? Tanong niya. Ang boses ay mababa at punong ng pag-alala. Baka napago lang, sabi ni Tio Samuel. Ngunit ang boses niya ay basak. Halatang halata ang panginginig. Ang katahimikan ay mas lalong bumigat, mas lalong nakabibingi. Bawat pahinga namin ay tila isang malakas na ingay. Ang tibo nga aking puso ay dumadagundong sa aking tainga. At nagsimula ulit ang mabulong. Hindi na sila mahina. Namumula sila sa loob ng tubuhan. Sa makabilang panig ng daan. Isang korong nga ahas na nasasalita, mga salitang dumudulas at nakakapatong-patong. Shh, nandito na. Shh, gutom. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero naramdaman ko ang kahulugan nito sa aking mabuto. Pangganggaso, biglang humibi si Celia. Napahipit ang hawa niya sa aking kamay. Sinundan ko ang kanyang tingin. Nakaturo ang kanyang maliit at nanginginik na daliri sa isang siwang sa pagitan kang dalawang malalaking punong tubo. Sa dilim. Ate, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. May tao. Tumingin ako ng maigi. Sa una, wala akong makita kundi ang kadiliman. Ngunit habang tinititigan ko, may napansin akong gumalaw. Hindi isang tao, isang anino na mas maitim pa kaysa sa gabi. Isang hugis na mali, baluktot na nakatayo sa pagitan ng nga tubo. Parang isang manikang gawo sa basa na patpat. Ang nga braso at binti nito ay masyadong mahaba at payat. Gumalaw ito, isang biglaang pagunat
na parang isang insekto at sa likod nito may isa pa at isa pa. Bigla, ang mabulong ay naging masalita sa aking isipan. Dugo, sariwa, bata. Ramong, narinig ko ang pasay na chini ni nanay. Nakita na rin niya. Ang katawan ni tatay ay nanigas na parang bato. Ang galit niya kanina ay nawala na palitan ng isang uri ng tako na hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman ang tako ng isang taong alam na wala na siyang takas. Altea, pumasok kayo sa jeep. Ngayon na, sigaw niya. Itinutulak si nanay palayo sa tubuhan, papunta sa sasakyan. Si nanay, na kanina'y natigilan, ay biglang kumilos. Hinila niya ang pinto ng jeep at sumigaw, "Elias, Celia, hali kayo." Ngunit hindi ako makagalaw. Ang aking mapa ay tila naging tingga. Nakabaon sa sahig ng jeep. Nakatingin pa rin ako sa mga anino. Dumarami sila. Magapares ang mata na parang mga baganan nakapoy sa kadiliman ay isa-isang lumitaw sa gitna ng tubo. Ang takot ay umakyat sa aking lalamunan. Isang malamig na kamay na sumasakal sa akin. Hindi ako makasigaw. Ang tanging nagawa ko ay umatras, palayo sa bukas na gilid ng jeep hanggang sa ang likod ko ay tumama sa kabilang panik. Sa sobrang takot, gumapang ako pababa at isiniksik ang aking sarili sa ilalim ng upuan isang maliit at masikip na espasyo na puno nga alikabo at amoy ng kalawang. Mula sa maliit na siwang, nakita ko ang lahat. Nakita ko si tatay na humabang paatras. Ang kanyang nga kamay ay nangingini habang kinakapa ang liabe na naiwan niya sa lupa. Nakita ko si nanay na pilit na isinasara ang pintong jeep habang si Celia ay umiyak ng walang tuno sa kanyang kandungan. At nakita ko si Tio Samuel. Bigla siyang tumigil sa pangingini. Tumayo siya ng tuwid. Ang ekspresyon ng takot sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho na parang isang maskarang hinuhubad. Lumingon siya kay tatay at ngumiti siya. Hindi ito ang masayang ngiti na ipinakita niya sa amin sa pantalan. Ito ay isang ngiti na baluktot at punong kasamaan. Isang ngiting isang lobo na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. Ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa parehong pulang ilaw na nakikita ko sa tubuhan. "Pasensya ka na, pinsan," sabi ni Tio Samuel. Ang boses niya ay kalmado at malamig na parang yelo. Pero may utang na dapat bayaran. Itinaas ni tatay ang liabo, handang lumaban. "Hayop ka, Samuel. Alam kong may kinalaman ka rito." Hindi sumagot si Tio Samuel. Sa halip, uminga siya ng malalim. Itinaas ang kanyang mukha sa langit at humiyaw. Hindi ito hiyaw at nagitakot. Ito ay isang utos. Isang matinis, hindi makatao at nadiriwang na sigaw na bumasak sa nakabibinging katahimikan. At ang tubuhan ay sumagot, isang malakas na kaluskos. Yabak. Ang tuno ng daan-daang sanga na nababali. Ang dagundo ng maraming paa na tumatakbo sa tuyong lupa. Mula sa makabilang panik, ang mga anino ay bumuhos palabas ng tubuhan, gumagalaw ng napakabilis. Ang kanilang magabaloktot na katawan ay sumusugot papunta sa amin. Sila ay dumarating. Sa ilalim ng upuan, ang mundo ko ay naging bakal, alikabok at takot. Ang hiyaw ni Tio Samuel ay nakabitin pa sa hangin nang magsimula ang dagundong. Hindi ito kulo. Ito ay ang tunog na lupa na niyayanik ng daan-daang paa. Mula sa aking maliit na siwang, nakikita ko ang maanino na bumubuhos mula sa tubuhan mabilis, gutom, hindi mapigilan. "Ramon?" Ang sigaw ni tatay. Hindi na ito sigaw ng galit. Ito ay isang babala, isang hamon. Narinig ko ang pagkagat ng bakal sa bakal ang liabe na hawak niya. Isang malakas na na parang tumama ito sa isang bagay na matigas. Sinundan iyon ng isang ungol, isang tuno na hindi galing sa lalamunan ng tao, mababa, garalgal at puno ng sakit. "Isa!" sigaw ni tatay. May pag-asa sa kanyang boses. Ngunit ang paasang iyon ay panandalian. Ang isang ungol ay naging 2, tapos 5, tapos isang korongang mahalimaw na umuungol.
Narinig ko ang mabilis na yaba sa pulang lupa. Ang tuno ng pakikipagbuno. Isang malakas na kalabo sa gilid ng jeep at ang buong sasakyan ay umuga. Tatakbo, sigaw ulit ni tatay. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay hirap na. Narinig ko ang isang tuno na hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang tuno ng buto na nababali. Hindi isang maliit na lagitik. Isang malutong malakas na crack. Na parang isang malaking sangangang puno na pilit na binabali. Ang hiyaw ni tatay ay naging isang tuno na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Isang malakas na kalabo sa lupa. At pagkatapos, katahimikan mula sa kanyang direksyon. Hindi. Tiniklop ko ang aking sarili. Ginawang maliit hanggat maari. Pinikit ko ang aking mga mata na mariin nanginginig. Nagdarasal sa isang Diyos na hindi ko na masyadong kinakausap. Diyos ko, iligtas niyo kami. Diyos ko, pakiusap. Ang jeep ay muling umuga ng marahas. May kumakalampak sa pinto. Huwag, layuan niyo kami. Ang boses ni nanay, punong-puno takot, ngunit matatag. Sinusubukan niyang pigilan ang pinto. Kasabay kanyang sigaw ay ang iyak ni Celia. Isang iyak na puno ng purong takot ng isang bata na hindi naintindihan ang nangyayari. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumakalabo sa bintana sa likuran ko. Nanay, pam, pam, pam. Ang tunog ng isang bagay na mabigat na ibinabangga sa salamin ng bintana. At ang tunog na salamin na nababasag. Ang iyak ni Celia ay naging isang matinis na palahawang sakit at gulat. Isang tunog na humiwa sa aking kaluluwa. Isang tunog na bigla na lang naputol. Katahimikan. Ang nakabibinging katahimikan mula sa upuan sa likod. Celia, ang boses ni nanay ay isang bulong na punong patanggi. Celia, anak ko. Narinig ko ang tunog ng papunit ng tela. Isang malakas at marahas na papunit. Isang hiyaw. Ang huling hiyaw ni nanay. Hindi ito sigaw ng takot, kundi ngang pakawala. Ang hiyaw ngang isang inang nawalan na anak. Pagkatapos nun, ang tanging maririnig na lang ay ang ungol at ang tuno ng pagkain. Natakip ako ng tainga. Ngunit huli na, ang matuno na iyon ay nakatanim na sa aking isipan. Paulit-ulit na tumutuktok na parang isang sirang plaka. Nangingini ako ng walang tigil. Ang luha ay dumadaloy sa aking mapiski, humahalo sa alikabok sa ilalim na upuan. Wala na sila. Si tatay, si Celia, isang malakas na kalampa sa pinto sa tabi ko ang napabalik sa akin sa kasalukuyan. Ang pinto ay bumukas ng may nakabibinging tuno ng napilipit na bakal. Elias, ang boses ni nanay. Mahina. Basa. Halos hindi na marinig. Elias, anak. Narinig ko siyang gumagapang sa sahi ng jeep. Ang tunog ng kanyang pahinga ay mababaw at hirap. Tumakbo ka. May narinig akong malakas na pagila. Isang mahinang ungol mula sa kanya. Elias, iyon ang huli. Ang huling pagkakataon na narinig ko ang kanyang boses. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamasaklap sa lahat. Ito ay isang katahimikang nagpapahiwating at tapusan. Tapos na ang laban. Ako na lang ang natitira. Narinig ko ang mabibigat na yaba na papalapit sa nakabukas na pinto. Ang pag-ungol. Ang paghinga na parang sa isang hayop. May naghahanap. May umaamoy. May isa pa. Ang bulong sa aking isipan. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Ang pagtanggap. Ito na ang katapusan ko. Sasamahan ko na sila. Isang anino ang tumakip sa siwang kung saan ako sumisilip. Dahan-dahan, isang kamay ang pumasok sa ilalim ng upuan. Hindi ito kamay ng tao. Ang nga daliri ay mahahaba at payat, na parang nga binting gagamba. Ang balat ay kulay abo at tuyot. Ang makuko ay mahaba, maitim, at nababalutan ng tuyong dugo at pulang lupa. Ang kamay ay gumapang palapit sa akin. Kinakapa ang dilim. Hindi ako humihinga. Hindi ako kumikilos. Hinawakan nito ang aking braso. Ang balat nito ay malamig na parang bangkay. Ngunit sa sandaling dumampi ito sa akin.
Isang tuno na parang karne na inilagay sa kumukulong mantika. Isang amoy ng nasusuno na laman ang pumuno sa hangin. Isang nakabibinging palahaw ngang sakit ang sumabo mula sa labas, hindi ungol. Isang hiyaw ngang purong paghihirap. Ang kamay ay biglang umatras na parang napaso sa apoy. Sa gulat, napatingin ako sa siwang. Isang pares ng mga mata ang sumalubong sa akin. Mga matang bula, nagliliyap na parang baga sa dilim. Ngunit ang ekspresyon sa matang iyon ay hindi na gutom o kasamaan. Ito ay pakalito at takot. Tinitinan akong halimaw na para bang ako ang tunay na panganib. Ang huling alaala ko ay ang mapulang mata na puno ng takot. Pagkatapos nun, kadiliman. Isang malalim at mabigat na kadiliman na tila tumagal ng habang buhay. Nang imulat ko ang aking mata, ang una kong naramdaman ay ang amoy. Hindi amoy ang negadugo o alikabok. Ito ay ang amoy ng pinakuluang nga dahon. Isang halimuya na pamilya at nakapapakalma ang amoy ng yerba buena at sambong. Mayroon ding mahinang amoy nga uso na parang mula sa isang apoy na malapit ng maubos. Nakalatak ako sa isang malambot na bani. Hindi sa matigas at malami na sahig ng jeep. Isang manipis na kumot ang nakabalo sa akin. Sa gilid ng aking paningin, may isang maliit na apoy na nagliliyap sa isang simpleng lutuan na gawa sa bato. Ang nga anino nito ay sumasayaw sa nga dingding na gawa sa sawali. Nasaan ako? Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking makalamnan ay parang tingga. Isang malalim na pagod ang bumalot sa aking buong katawan. Dahan-dahan lang bata. Isang boses ang naksalita mula sa anino. Mahinahon at malalim. Napalingon ako. Sa isang sulok ng maliit na kubo, nakaupo sa isang mababang upuang gawa sa kawayan ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay punong malalalim na kulubot na parang isang mapeng kanyang mabang buhay. Ang kanyang buho ay puti na parang sinulit at ang kanyang mata sa kabilang kanyang edad ay matalas at puno ng isang kakaibang liwanag. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta at pantalon at ang kanyang mapa ay walang sapin. Tinitingnan niya ako, hindi ng awa, kundi ng pag-unawa. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang liabe, ang mga anino, ang sigaw ni tatay, ang basag na salamin, ang iyak ni Celia na biglang naputol, ang huling bulong ni Nanay, Elias. Isang hiyaw ang kumawala sa aking lalamunan, isang hiyaw na punong lahat ng sakit at takot na naipon sa aking dibdib. Nanay, tatay. Bumangon ako, hindi alintana ang pagod. Napahandusay ako sa sahig na lupa, ngunit pilit akong gumapang papunta sa pinto. Celia, nanay, kailangan kong bumalik. Kailangan kong hanapin sila. Baka nakamali lang ako, baka panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. Wala na sila ron, Elias. Ang boses ng matanda ay malumanay pa rin, ngunit ang salita niya ay parang punyal na tumusok sa aking puso. Hindi, sigaw ko umiling. Hindi totoo yan. Buhay sila. Kailangan ko silang balikan. Hindi niya ako pinigilan. Hinayaan niya lang akong sumigaw, umiyak at kalampagin ang sahig. Hinayaan niya akong ilabas ang lahat ng sakit hanggang sa wala nang natira, kundi mga hikbi at isang pagod na hindi kayang ipaliwanag. Nang sa wakas ay huminahon ako, dahan-dahan siyang lumapit. May dala siyang isang basong gawa sa kawayan, puno ng tubig. Inilapak niya ito sa tabi ko. Ako si Iro, sabi niya. Natakpuan kita sa luong jeep, walang malay. Ikaw na lang ang natira. Ikaw na lang ang natira. Ang masalitang iyon ay umaling-aungaw sa loob ng aking ulo. Tiningnan ko siya. Ang aking mata ay puno ng luha at pakalito. Bakit ako? Bulong ko. Bakit nila ako iniwan? Itinuro ni Lolo Iro ang aking lig. Doon ko lang napansin ang isang maliit na supot na gawa sa itim na tela na kasabit sa isang lubid. Mainit ito sa aking balat. Ito ang bagay na dumampi sa kamay ng halimaw. Dahil diyan, sabi niya,
Sinubukan kong tanggalin ngunit ang buhol nito ay mahigpit. Huwag mong subukan, babala niya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinakita sa akin ang kanyang pulso. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, nakita ko ito ng malinaw. Isang peklat na hugis daliri na parang markang isang matinding paso. Sinubukan ko ring tanggalin iyan noong una kitang makita. Ayan ang nangyari sa akin. Napatingin ako mula sa kanyang peklat pabalik sa supot sa aking lik. Hindi ko maintindihan. Umupo si Lolo Iro sa sahig kaharap ko. Ang iyong ina, alam niya. Alam niya kung ano ang naghihintay sa inyo sa islang ito. Ibinigay niya sa iyo ang tanging proteksyon na kaya niyang ibigay. Ano po ito? Tanong ko, ang aking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang supot. Isang anting-anting sagot niya. Ang anting-anting ng baging, isang makapangyarihang agimat laban sa mga tulad nila. Lason ito sa mga aswang, apoy sa kanilang balat. Bigla, nakaroon ng saysay ang lahat. Ang hiyaw ng halimaw, ang nasusuno nitong kamay, ang takot sa mata nito. Ngunit may isa pang tanong. Ang sakit ko, bulong ko. Ang lagnat, ilang linggo na po. Tinitigan ako ni Lolo Iro ng diretso sa mata at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang salita bago pa man niya ito sabihin. Ang anting-anting ay hindi isang ordinaryong bagay, Elias. Hindi mo ito basta-basta isinusuot. Kailangan nitong kumapit sa iyo. Kailangan nitong maging bahagi mo. Ang sakit na naramdaman mo sa loob ng maraming linggo, iyon ang proseso ng patanggap ng iyong katawan sa kapangyarihan nito. Iyon ang anting-anting na kumakapit sa iyong dugo, sa iyong mabuto. Natigilan ako. Ang karamdaman na kinamuhian ko, ang lagnat na napahirap sa akin, ang sakit na dahilan kung bakit kami napunta sa islang ito. Iyon din ang dahilan kung bakit ako buhay. Isang tawo ang kumawala sa akin, hindi masayang tawo. Isang tawo na basa ay puno ng kabalintunaan. Natawa ako hanggang sa ito ay naging iya ulit. Pinano lang ako ni Lolo Iro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalungkutan at pag-unawa. Hinayaan niya akong damhin ang bigat ng katotohanan. Nang sa wakas ay tumigil ako. Ang tanging natira ay ang katahimikan at ang pagtitik niya. Ang iyong sakit ay ang iyong kaligtasan, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang malakas na bulong sa loob ng kubo. Tumingin ako sa kanya, naghihintay. At ngayon, dagdag niya, ito na rin ang iyong sumpa. Lumipas ang araw na naging linggo, at ang linggo ay naging taon. Ang unang taon ay isang mahabang panaginip ng kalungkutan. Gabi-gabi, ginigising ako nga sigaw na tanging ako lang ang nakakarinig. Ang huling hiyaw ni tatay, ang paiyak ni Celia, ang huling bulong ni nanay. Sa umaga, naupo lang ako sa labas ng kubo ni Lolo Iro, nakatingin sa malayo sa direksyon ng tubuhan na parang hinihintay silang bumalik. Hindi ako kinakausap ni Lolo Iro tungko doon. Sa halip, dinadalahan niya akong pakain pinakuluang kamote, saging o minsan isang mangkok ng mainit na sabaw mula sa isdang nahuli niya. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Hindi niya ako pinilit na kumain o magsalita. Hinayaan niya lang akong magdalamhati. Nagsimulang makbago ang lahat sa ikalawang taon. Isang hapon, habang napuputol akong kahoy gamit ang isang maliit na palakol, dumulas ang hawakan at nahiwa ko ang aking braso. Hindi ito malalim, pero sapat na para dumugo. Dahan-dahan bata, sabi ni Lolo Iro na lumabas mula sa kubo. Pinunasan ko ang dugo gamit ang aking kamay, ngunit nang ibaba ko ito, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Ang dugo ko ay hindi normal. Masyado itong matingkat na pula, halos kumikinang sa ilalim ng araw. At nang tumulo ito sa isang tuyong dahon sa lupa, ang dahon ay biglang umusok at nanguluntoy na parang tinapunan ng asido. Napaurong ako, tinitiknan ang aking braso na parang braso ng isang halimaw. Huwag ka matakot, sabi ni Lolo Iro. Ang kanyang boses ay kalmado. Lumapit siya at tiningnan ang sugat. Partaiyan ng sumpa. Ang anting-anting ay nasa iyong dugo na ngayon. Ang dugo mo ay buhay para sa iyo, ngunit lason para sa kanila.
Mula sa araw na iyon, nasimula ang aking pagsasanay. Hindi ito pagsasanay para sa paghiganti. Paulit-ulit itong sinasabi sa akin ni Lolo Iro habang tinuturuan niya ako. Ang paghiganti ay lason. Sabi niya isang umaga habang nakatayo kami sa isang maliit na batis. Pumapatay ito hindi lang sa iyong kaawe, kundi pati na rin sa iyong kaluluwa. Nagiging katulad ka rin ng kinamumuhian mo. Pero pinatay nila ang pamilya ko, sigaw ko. Ang galit na matagal kong kinimkim ay sumabo. Oo, sagot niya. Hindi na babago ang expression. At tungkulin mong siguruhin na wala ng ibang pamilya ang mararanasan ang dinanas ng sa iyo. Iyan ang katarungan. Ang paghiganti ay para sa sarili. Ang katarungan ay para sa iba. Tinuruan niya akong gamitin ang bolo. Hindi bilang isang sandatang ng galit, kundi bilang isang extension ng aking braso. Itinuro niya sa akin ang bawat kahinaan ng isang aswang kung saan tatama, kung paano puputulin ang kanilang pakpa, kung paano sisirain ang kanilang mahabang dila. Tinuruan niya akong gumalaw sa gubat ng walang ingay. Itinuro niya sa akin kung paano basahin ang bakas sa lupa, kung paano makinig sa huni ng hangin, kung paano amuyin ang pagbabago sa paligid. Ang katawan mo ang iyong sandata, sabi niya. Ngunit ang isipan mo ang iyong kalasak. Ang pinakamahirap na bahaging pagsasanay ay ang pagkontrol sa kapangyarihan ng anting-anting. Habang lumalaki ako, mas lalo itong lumalakas. Ang aking pandinig ay naging mas matalas. Ang aking paningin ay nakakakita na sa dilim. At ang pinakakakaiba sa lahat, nararamdaman ko na sila. Isang gabi, habang naglalakad kami pabalik sa kubo, bigla akong huminto. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking gulugot. Ang buho sa aking bato ay tumindi. Lolo, bulong ko. Mayroon. Tumango si Lolo Iro. Tumingin siya sa isang malaking punong balete sa dikalayuan. Nasa itaas. Tumingala ako. Sa una, wala kong makita. Ngunit pagkatapos, nakita ko ito. Isang tiktik. Nakakapit sa isang malaking sanga na parang isang paniki. Ang mahabang dila nito ay nakalawit, naghihintay ng mabibiktima. Ang unang reaksyon ko ay galit. Gusto kong sumugot, hawa ang aking bolo at tapusin ito. Ngunit pinigilan ako ni Lolo Iro. Hindi, sabi niya. Hindi tayo ang mga ngaso. Tayo ang tagabantay. Hanggat hindi sila nananakit, hindi tayo mananakit. Hinila niya ako paalis. Bawat hakbang palayo ay isang pakikipaglaban sa sarili ko. Nanginginig ang aking makamay sa pagnanasang bumalik at pumatay. Kontrolin mo iyan, Elias. Sabi ni Lolo Iro na makabalik kami sa liwanag na apoy. Ang galit na iyan ang kanilang pinakakain. Kung hahayaan mong lamunin kaniyan, talo ka na. Dumaan pa ang taon. Ang katawan ko ay tumangkat lumakas. Ang aking kamay ay nakaroon ng kalyo. Ang aking mamata ay hindi na matang isang batang takot, kundi nga isang binatang nakakita ng kadiliman. Isang hapon, habang hinahasa ko ang aking bolo, bigla akong napahinto. Isinara ko ang aking mata. May mali, sabi ko kay Lolo Iro. Ano yon? Ang dugo ko. Tinuro ko ang aking braso. Doon, sa ilalim ng aking balat, may maugat na tila gumagalaw. Sinubukan kong hiwaan ang aking sarili gamit ang dulo, ang bolo. Dumugo ito. Ngunit ang dugo na tumulo sa lupa ay hindi na lang basta umuso. Nagliyap ito. Isang maliit na apoy na kulay esmeralda ang sumayaw sa tuyong lupa bago ito mamatay. Nakatinginan kami ni Lolo Iro. Alam namin pareho kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pagsasanay ay tapos na. Ang ganting-ganting takwa isa na. At ang sumpa ay ganap na nasa akin. Habang lumalalim ang aking koneksyon sa anting-anting, isang bagong uri ng bangungot ang nagsimulang dumalaw sa akin. Hindi na ito ang mapira-pirasong alaala ng gabing iyon. Hindi na ang sigaw na aking pamilya. Ang maiyon ay naging mapaklat na sa aking kaluluwa laging nandiyan. Laging masakit kapag hinihipo, ngunit hindi nasariwang sugat. Ang bagong bangungot ay mas banayat, ngunit mas nakakabalisa. Nasisimula ito sa isang tunok.
Isang mahinang ungol na dala ang hangin tuwing hating gabi. Sa una, akala ko ay hunilang mahayo sa gubat. Ngunit habang tumatagal, lumilinaw ito. Hindi ito huni nga hayop. Ito ay tunong kang pagdurusa. Isang gabi, hindi ko na natiis. Bumangon ako mula sa aking bani at lumabas ng kubo. Malami ang hangin at ang buwan ay isang manipis na gasuklay sa langit. Sumunod sa akin si Lolo Iro, hindi na sasalita, bit-bit ang isang mali na gasera. Umaya ako sa pinakamataas na bato sa gilid ng aming kinarorunan, isang lugar kung saan tanaw ang malaking bahagi nga isla. Ipiniki ko ang aking nga mata at nakinig. Dumating ang maungol, mas malinaw kaysa dati. Namumula sila sa isang direksyon mula sa puso ng pinakamadilim na bahagi ng gubat sa lugar na tinatawa ni Lolo Iro na si Tukumunoy. Hindi lang ito isang ungol, marami sila. Isang koro nga tinik na punong sakit, pagod at kawalan ng paasa. May matuno ng paubo na parang sinisira ang kanilang nga baga. May magahibi na walang luha. Ito ang matuno ng isang komunidad na dahan-dahang namamatay. Sila bayan, tanong ko, hindi binubuksan ang aking mata. Oh, sagot ni Lolo Iro. Ang kanyang boses ay isang malungkot na bulong. Bakit? Bakit sila nakakaganyan? Akala ko ba sila ang mahalimaw? Sila ang makapangyarihan? Umupo si Lolo Iro sa isang bato sa tabi ko. Ang liwanag mula sa gasera ay nagbigay buhay sa mga kulubot sa kanyang mukha. Ang bawat kapangyarihan ay may katumbas na presyo, Elias. Pagsisimula niya. Ang kapangyarihan ng aswang sa islang, ito ay hindi natural. Hindi ito isang biyaya. Ito ay isang sumpa. Isang sumpa na nakmula sa isang kasunduan maraming henerasyon na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim na parang binubuklat ang isang napakatandang aklat sa kanyang isipan. Dalawang makapatid, patuloy niya. Ang maninunong iyong ama ni Samuel. Pareho silang nananais ng kapangyarihan para protektahan ang kanilang pamilya mula sa mga mananakop. Gumawa silang isang kasunduan sa isang makapangyarihang nilalang ng kadiliman. Ngunit sa huling sandali ang ninunong iyong ama ay umatras. Natakot siya sa presyo. Ngunit ang ninuno ni Samuel, tinanggap niya ito ng buo. Kapalit ng kapangyarihan at mahabang buhay, ang kanilang lahi ay dahan-dahang lalamunin ng kadiliman. Ang kanilang katawan ay mabubulo mula sa loob. Ang kanilang kaluluwa ay magiging pagkain ng sumpang nakbibigay sa kanila ng lakas. Ang tanging paraan para mapabagal ang pagkabulo ay ang painom ng sariwang dugo at pagkain ng laman ng tao. Ban, tumingin ako sa direksyon ng sitio Kumunoy. Ang maungol ay tila mas lumakas. Kaya nila ginawa iyon sa amin, bulong ko. Hindi lang dahil sa gutom. Oh, sabi ni Lolo Iro, para silang matao may sakit na ketong. Kailangan nila ng lunas para mabuhay. At habang tumatagal, mas malakas na lunas ang kailangan nila. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa aking dibdib. Sa ilalim ng galit at put, may isang maliit na binhi nga, awa. Ang mahalimaw na pumatay sa aking pamilya ay mga biktima rin pala, mga bilanggong sarili nilang kasakiman. Habang iniisip ko iyon, biglang nakbago ang matunok. Ang korong maungol at paubo ay biglang naputol. Katahimikan. Ang parehong nakabibinging katahimikan na narinig ko sa tubuhan noong gabing iyon, nakatinginan kami ni Lolo Iro, pareho naming naramdaman. Pagkatapos ng ilang segundong pahinto, isang bagong tuno ang bumasak sa gabi. Hindi na ito unggol. Ito ay isang siga, isang malakas, nakdiriwang at makapangyarihang sigaw na puno ng panibagong lakas. Isang sigaw na tila nagsasabing, malaya na ako. Sinundan ito ngang iba pang masigaw, hindi nang padurusa, kundi ngang kagalakan at paksamba. Ang mukha ni Lolo Iro ay biglang namutla sa ilalim ng liwan na ang gasra. Ang kanyang mata ay nanlaki sa isang bagay na malapit sa takot. Anong nangyayari, Lolo? Tanong ko. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng aking bolo. Tumingin siya sa akin. Asa